Balikan po natin yung unang-una naming ibinalita ngayong gabi, yung pong Pilipinang pinatay ng kanyang asawang Taiwanese tapos chinap-chap at itinago yung iba't ibang bahagi ng kanyang katawan sa iba't ibang parte ng kanilang tirahan. Palaisipan pa rin sa mga otoridad kung ano ang nagtulak sa suspect na patayin ng kanyang misis. Ayon sa isa sa mga anak ng biktima, ilang beses na raw niyang nakitang sinasaktan ng suspect ang kanyang ina. Nakatutok si Oscar Oida. Alas 9 kayo ng umaga, sisimulan na sana ng mga pulis ang paghahanap sa mga nawawala pang mga bahagi ng katawan ni Rowena Ko. Hinala ng mga otoridad, itinapon ang iba pang parte sa septic tank. Pero hindi pa nakakakuha kanina ang mga otoridad ng mga magsisipsip sa Poso Negro. Tanging bungo at torso pa lang ng biktima ang nakita sa loob ng stockroom ng kanilang bahay. Hindi pa tiyak ang ginamit na murder weapon. Maging ang Makati CIDG, hindi makapaniwala sa sinapit ng biktima na ang ulo ay binalatan pa ng suspect. Unang-una, titingnan natin yung mental nung suspect natin. Baka sabihin natin, baka may problema. Same time, baka meron din tong history na gumagamit ng pinagbabawal na gamot o problema na pwede maka-apekto na isa sa mga factor para gawin niya isang ganong krimen. Ayon sa isang anak ng biktima, sa una nitong asawa, hindi raw niya mabilang ang pagkakataong nakitang sinasaktan ng suspect ang kanyang ina. Siloso raw ang kanyang amain. Suspecha niya, nais nang makipaghiwalay ng kanyang ina. Tinutulak niya po siya, tapos binubuhusan po ng tubig. Tapos dati po kasi pag lumayas ako, kasi sinasaktan din ako. So pag nagkikita kami ng mama ko, nakikita ko yung pasa niya, tapos sasabihin niya sa akin, bangga lang daw ko, pero hindi po ako naniniwala kasi alam ko po sinaktan siya, hindi lang niya po sinasabi. Hindi rin matanggap ng isa sa mga 4 na anak ng biktima ang nangyari, pero hindi raw marahas ang kanyang ama. Nagtataas si Papa ng boses, pero hindi naman sila nag-out. Pero merong instance noon na naalala ko, bata pa ako noon na nasaktan talaga ni Papa si Mama. Nakakulong na sa Makati Police ang suspect na isang dermatologist at 18 taon nang naninirahan sa Pilipinas. Tumanggi siyang umarap sa amin. Patuloy ang pag-background check ng mga pulis sa pagkatao ng suspect. I-inform natin yung embassy. At the same time, meron tayong agency sa PNP, yung Interpol, para ma-background check nila doon sa concern na bansa kung ano bang pagkatao na itong mga gantong suspect natin. Kasi posible yan. Posible na meron silang record doon na binatin, may ginawa rin krimen sa bansa nila, kaya sila nandito sa Pilipinas. Oscar Oida, nakatutok, 24 oras.